may humor, ganyan. Oo, something, di ba? Okay. At first, hindi ko makita yung mga advances niya because I thought that he was just another person na makikilala ko. But he made his way to me by using his charming personality and pretty eyes. For a moment, I felt the joy of love again. Then we got along. I decided na i-delay muna ang first sem sa college. Huh? As I want to be with him more sa La Union. Wala, sino ba yung bobo? Yung boyfriend o siya? Baka siya, Mi. Parang siya. Parang pinapredict. Parang siya yun. Ano yung decision niya? Parang siya nga yung bobo. Oh my God. May number ba tayo ng guy para makausap din? Kasi gusto ko tanongin kung sino yung nag-delay ng first year. Delay para sa lalaki. Diba? Nag-delay siya, Mi. Okay, sige. Pero gets ko kasi pa sinabi niya nga na parang hindi rin siya sure kung ready siya sa college life. O, sige. Nag-gap year. Oo. Nakahanap na kakampi kay JK yung ating letter sender. Kaya ba na, para lang, different point of view. Manager ka ba nito? Manager ka yata nito eh. Nakita ko eh. O, game. For a moment, I decided to delay muna ang first sem sa college as I want to be with him more sa La Union. We explored many different beaches, restos, and even hiking in a span of a month. Sana all. Those were the days that I could say I saw happiness as a person. It happened a long time ago, but I haven't still moved on sa mga nangyari. Help me. Sinabi niya naman sa akin ang rason bakit niya ako pinasaya ng todo. Gusto niya raw ako. So that's why hindi niya ako mabigyan ng definite answer nung tinanong ko kung saan ba ito patungo. Dahil wala rin naman kasi may buntis siyang asawa. Inay! Sa likod talaga. Ang gulo. ano? I guess this is, ang Ano? title nito Yung red? ay Yung red na Nakakaputang car? Ina. Anak ko with my situation. In fact, ito yung original na ending ng Never Not Love You. Pinangalan ng anak ni James. Green and Oo. Oh my God. He named his first son after me. This may seem straight out of a writer's mind, but I kid you not. Up until now, I cannot cope with my situation. Thank you for this podcast as I get to keep my sanity throughout the pandemic. I'm striving, but I don't know until when. I'm sorry this story does not produce the same comedic theme that your podcast runs on. Ano, I'm sorry this doesn't produce the ano. Diyos ko, sumasakit nga yung ulo ko. Oh my God! Wait lang. Marami din kailangan i-unpack dito ha. Sandali lang ha. Wait, so anong problema niya para siya makaka-move on, di ba? Sa totoo lang, ang dami niya problema eh. Parang, akala ko nung unang uumpisa pa lang na ito, academically smart. Academically not smart yung guy. Akala ko ganun. Parang, napaka-clever pero bobo. Parang, bobo? Hindi mo rin mag-2+2, ganyan. So, Bobo agad yun. wala. So, hindi siya street smart, ganyan. Pero, hindi naman sa bobo yung guy. Pero, if the guy lied to you, the fact that the guy didn't tell that person and say anything that he's in an existing relationship and has... Marriage. May asawa siya eh. Marriage. The fact that he didn't disclose that information from the very beginning, that's a big move from the Oh my guy. God, tas buntis. So, tinatanong niya pa paano siya makakamove on. Feeling ko, paano ka makamove on? I feel like first of all, you should try not to find happiness from other people first. Kasi Kung gagawin mo yun, lalo na kapag ganun yung pinanggalingan mong problema, situation, parang nategi yung boyfriend mo, di ba? Shit, paano ka ba makaka-move on? So lahat ng pwede mong gawin para makamove, gagawin mo. So parang nagkataon lang talaga na ganitong klaseng lalaki yung napunta sa kanya at nakapagpadamas kayo ng happiness. Siguro ang pwede na lang niyang gawin ay i-treasure yung moment na yun na kahit pa paano sumaya uli ako. Kaso nga lang, may pamilya itong si Kuya. Baka kailangan niya muna talagang ayusin yung sarili niya. Kasi bakit bata pa lang siya eh. Kaya pa. To hold on. mas mag-focus ka sa fact na kaya naman pala natin maging masaya ulit after going through something. Yes. Huwag ka mag-skip ng semester para sa ibang tao next time. Tama. At least try niya one. Diba? Ikaw, enjoy mo yung mga bagay-bagay na kasama yung sarili mo. Kasi at the end of the day, it's us that matters. It's the love that we can get from ourselves and the happiness that we can get from ourselves that really, truly matter. At mag-anak ka ng mabuti, please. Yun lang. Maraming salamat. Naging tatay pa rin ulit sa job. Gawa ka ng bagong memory sa LU. Kaya nga, exactly. Kaya nga. Kaya yung mga ganyan-ganyan, di yung kaya pumunta sa lugar kasi maraming memories, gumawa ka ng bago. Your ex doesn't own that place. Ay, sorry. May mention na pupunta na ako sa ibang Dami hugot ata ni
JJ Sorry. Okay, kasi meron tayong yung next letter sender natin live. Yes, Oo, live. Kasi galing daw siyang Dangwa. I-unpack natin yung pinanggalingan ng ere. Yung inspirasyon ng ere. Yung sa letter sender, kung isa kang artist, songwriter ka, filmmaker ka, photographer ka, ibuhos mo yung pain mo Oo. sa paggawa ng art. Gaya ng ginawa nito ni JK. Nakabuo ng ilang kanta to? 9. Tapos may paparating pa siya ng Paano mo pinili kung ano yung mapupunta sa part 2? Yung mga happy songs na bullshit na ngayon doon na. Ever since the breakup happened last year, I was able to write 185 songs. What? Grabe ang konti naman. Ba't hindi 190? 185 song? Ay, isa gamitin namin sa pelikula. Actually, sa ko dito ngayon, 185. One song per day? Halos. Or hindi naman per day, pero you know, I mean, especially like living alone, you're just surrounded with your thoughts. So, lahat ng mga but out of the 180 plus songs, only 19 ended up in production. The rest, wala. Gusto ko lang siyang just existing in another realm. Maybe in the future. Yeah, Oo. maybe. Paano mo pinili yung 90 na yun? So, 10 dun sa part 2. 9. There's 9 in part 1, and then there's another 9 in part 2, and then maglabas kami ng part 3. Yung part 3 naman, it's pure collaborations lang. So we plan on getting songs from part 1 and part 2 and putting it on part 3, and then lahat ng songs na may collaborations, and then we can add 4 more new songs or bonus tracks na may collaborations lahat. We plan on putting at least 14 songs in part 3 with 14 different artists and collaborations. Grabe! Yung mga collab, may existing songs from parts 1 and 2 or new songs. Yeah, for example, I did this collaboration with Zild and then with Paolo from Red and Ben. Yes, ganda nun. Those 2 songs are gonna be part of part 3. Ilalagay din siya doon. Okay. So in part 2 naman, meron din dalawang collaboration. I can't say sino yun. Pero meron dalawang artists din doon, so that's 4. Paglabas ng part 3, we're gonna add around 6 or 8, 10, depende. So lahat ng songs may collaborations. Si Tonet, free siya to collab. Nag-center for pop yan. Actually, I was just gonna go there. Oo. Tatanungin ko pa lang sana. Oo nga. No? Busy kasi ako. Hindi Busy talaga. ako eh. Sorry. Busy ako ng time eh. Pasensya na. Sorry, I have to decline. Wow! Wala pa namang offer. It's okay. Wala pa naman. May question ako. So, yung mga songs mo na to, galing siya sa personal pain, personal experiences. Paano ka nakakasulat pag masaya ka? Hindi ka ba natatakot na when you become happy? Di ba parang, kunyari kami ni JB, filmmakers na nagsusulat ng mga romance films. Ang pinaghugutan din namin personal experiences ng friends. Pero paano pag nandun ka na sa masayang relasyon? Hindi ka ba natatakot na maapektuhan nun yung art? Hindi naman. Because I've accepted vulnerability as part of art. In a sense na vulnerability doesn't necessarily just mean anything negative and sadness. It's a big spectrum of all of these different emotions you can feel as a human. And I feel like especially as people in the creative industry, we're our worst critics. And so I feel like a lot of artists and creators, in whatever medium you may be, ikaw yung unang pipigil sa sarili mo kapag meron isang project na nagawa na feeling mo hindi bagay para sa'yo or blah 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 blah. And I've tried letting go of that, wherein if I think of a melody, I'll just record that. If I come up with all of these certain words that rhyme or not, I'll just write that down. If I make a song that's shit, then it's shit. At least it's out there. Because it's gonna be harder for you to be able to make something good if you don't put out all the bad stuff. Yeah. Parang ganun ko siya nakikita yung process na yun. So I just keep on making and making and making and making. Nakakaputang ina yun. Totoo yan. Every day we Katanaan challenge. Pero yung pagkakanta mo din kasi, I think aside from Ano ka the ba song ganun? and your lyrics, Tingin mo kaya ko yung to? pagkakanta mo kasi, parang ayoko na siya kantahin. Wow! Sa video, kaya hindi ko siya kakantahin. Ayaw mo kakantay ka pa rin. JP, please. Oh my God.
Grabe yung pagkakanta. So, syempre, una ko napakinggan, hindi ko nakita agad yung music video sa Spotify lang. Pero nung nakita ko yung music video, grabe yung performance mo. May isang comment nga doon na parang JK is the kind of artist na hindi yung ganitong music video. Kasi guys, kung hindi nyo pa napapanood yung music video, walang any something special. Kumakanta lang talaga si JK. Yung live performance. Yung live performance, tapos parang nakalagay doon, yung pag-perform ni JK, hindi na niya kailangan talaga ng music video because JK is the music video. Aray. Grabe, ang galing. Tuwa ako. Ganda ng performance. Punong-puno ng puso yung kanta. Totoo. Yun eh, yung may puso yung ano. And even yung kay Paolo. Oo, yes, yung collab. Sobrang congrats. Thank you. Abangan namin na ilabas mo ang 185 songs. Abangan namin. Kahit part 15 pa yan. Kahit part 15 pa yan, labanan mo ang Daisy 7. Ang Grey's Anatomy, labanan mo. Makikinig kami. Ay, this Christmas, punta naman sa mga Christmas single. Yun yung masaya. Christmas single, taray. Kabahan ka na, Jose Marichan talaga. Oo, feeling ko jingle bells to. I-release siguro namin November. I think first or second week of November. Oh, grabe. I-release namin yung Christmas single na. So masaya. Super cute and super good vibes. Taray. Taray. Tapos Christmas song pero parang Pasko na naman, yung mga ganun. Oo, Pasko na sinta ko. Sad pa Sad rin. pa rin, oo. Pwede naman. Titake namin yun. Oo. Ayun na naman yung mga pang-caroling. Sobrang random lang ng song na yun actually. Kasi naalala ko last year, nag-Christmas ako mag-isa. Tapos pumunta ako sa department store ng Mega Mall. Tapos every time pinapatugtog nila yung Christmas songs doon. So ako na parang doon ako sa may elevator kung saan yung mga Christmas trees nila. Ganoon ang maliit. So hindi mo kailangan i-set up. Tapos sabi ko, parang gusto ko makarinig ng kanta ko dito sa department store ng ASM. So yun na. So yun lang yung pangarap ko para sa song na yun. Yun lang yung pangarap ko para sa song na yun. Marinig ko sa department store, masaya na ako. As in, masaya na ako. We'll see. We'll see. Ganda. Sige. We'll see. Ayaw mo, ipa-play din namin yun dito sa sari-sari store namin dito sa baba. Bigay ko kami ng copy. Dito sa condo. Pati sa condo ni JP. Makakasa ka. Yes, doon sa lobby. Thank you. Mataas ang hits niyan sa Quezon City. May MP3 file na lang. Sige. Oh, invite mo sila JK sa mga gig mo, sa album mo. At magkakaroon ba ng physical copies? May nagkatanong dito eh. Yung album mo, magkakaroon ba ng vinyl? We might release a vinyl sometime next year. We're still figuring out if we're gonna release. Kasi I told the label that if we're gonna release a vinyl, I wanna add more songs to it. Para at least, it's more special that way. That there are songs that only exist in vinyls and CDs and tape. So we might release that whole thing. Pero tape cassette, pati tape cassette, baka mag-release kami. Pero maybe sometime next year. And ayun, gigs naman, we might be doing US and Canada next year. Wow! And pati Southeast Asia and Australia. It's still all in the works. And then baka mag-concert tayo next year. Tignan natin. Pero wala pang details. Hindi mo pala masyadong busy. Hindi naman pala masyadong Oo. busy. Kaya ba? Di naman. Kaya pa 3 album next year, di ba? Kaya ba? Mga 20 songs. Sige pa. Sulat ka pa. Higil na kami sa yung dami ginagawa. Pero ayun, that's what the music side. Tapos ngayon naman, we're doing malapit na matapos yung ginagawa namin for senior high. But then there are upcoming projects naman for next year. We will do this film for next year. Wala pang details doon. And then another one Balisong for at next year. lambada. Tapos baka naman sa mga kasama ko dito. Kala ko lang naman yung ano yung mga Yun. We have that and then Pulong ano sagi, pa ba? pulong buwan. Basically, yung Christmas Pantay bata, single pantay release marana. namin this November. Balisong So, tingnan lambat. natin kung napatugtugan ba ng mga malls sa department store nila. Sana naman. Uy, 10 years ka na next year! Sabi ni Joe, kaya naman pala maraming ganap next year kasi 10 years. Oh. Yeah, 10 years. Ang bilis na noon. Grabe. 10 years na pala yun. Since The Voice. Since The Voice Kids, yeah. Yep, it's been a decade. Holy shit. Wow. Sobrang tagal na. Grabe. Dami kong ginawa sa buhay. Pero yeah, yun. That's 10 years. Ay, nga pala. Nakaparoon mo ako. If meron tayo mga dito viewers sa ating podcast na mga freelancers, you guys
sila. Ayun, maraming salamat sa panonood and sa pakikinig sa aking mga kargang package. And ayun, maraming salamat din sa lahat ng mga nag-support ng Sad Songs and Bullshits na part 1. Galing, congrats. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate talaga namin kasi kung hindi dahil sa mga listeners, daw? wala namang wala namang mapupuntahan yung mga songs. Okay. So, thank you for not just supporting my music, but for supporting music made by local artists and for watching films made by our talented Filipinos. So that's it. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng suporta and even for supporting ang Walang Kwentong Podcast. Thank you for inviting me here, guys. Wow! Nasama Grabe ka. naman, salamat naman. Sa kanila mahanap, CK. Sa Instagram, pwede nyo hanapin sa Instagram at Juan Carlos, hanapin ako. Doon lahat ng mga pinagagawa ko sa buhay. Pakinggan nyo na guys yung album. Maganda lahat. Totoo. Hindi lang ere. Maganda yung mga kanta. Thank you. Grabe, congrats. Gusto ko yung may halaga pa ba ako sa'yo. Anyway, congrats. Okay! Thank you, Thank you, JK. Congrats sa mga ganap. Thank you, Thank JK. you, Direct Tanet. Thank you, Direct JB. Thank you. Oh, sana madirect na kita. Naku, JK. Sinasabi ko sa'yo. Kaso busy next year eh. Asa busy next year eh. Entrepreneur ba eh. Magagawa naman natin ang paraan. Baka via Zoom na lang. Ayun, remote acting ka na lang daw, JK. Remote acting. Wala natin ang movie yung responsible yung nag-script ng Celeste na parang. Pinangalan saan? Salamat. Thank you, JK. Thank you for your time. Thank you. Thanks, JK. Bye-bye. Ayan. So sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walang kwentang podcast at gmail.com. And if you like this episode of podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kami. Tuwing kayo pa lang bago kami labas. Kung napakinggan nyo na yung album ni JK na Sad Songs and Bullshit Part 1 o napanood nyo na yung live performance music video niya sa YouTube, mention nyo kami on Twitter, Instagram, and TikTok and isend nyo yung lahat ng naramdaman nyo na pinapakinggan nyo at pinapanood nyo yun. Official IG namin at EWKP Stuffs, official TikTok and Threads at Ang Walang Kwentang Podcast. Use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Uy, konti na lang, 10,000 na tayo sa TikTok. Yung pang 10,000 yung matatanggap. Makinig ba no? Galing kita rin. Makinig. Talaga. Ilan na tayo ngayon? As of press time, tayo ay meron na... Uy, 991! 9 na lang. Guys, 9 na lang. 9,991. 9 na lang. 10,000 followers na tayo. Ginapat natin. Magpapa-Christmas party kami kapag nag-10K. We-release ang episode every Monday and Thursday. Tapos kung gusto nyo mag-send ng sarili nyong letter, punta lang kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. Meron dong nakapin na Google form. Pwede kayo mag-send ng letters nyo anonymously. Tapos meron din kami ng walang kwentang podcast after podcast chikahan. Kung saan pwede kayong mag-share ng inyong favorite song from Sad Songs and Bullshit. Part 1. Yes, abangan natin yung Siguro part doon, 2. dito sa Sabi ni Mandaluyong. Chiki sa February, pero mas abangan natin yung Christmas song. Yes. Pantapat natin yan kay Jose Marichan tsaka kay Mariah. Ayun lang. Thank you guys. Thank you, guys. Maraming salamat. Thank you for staying. Yung Kimidora ata yung una. Hindi, 6 degrees of separation from mundo magpan. Ano ba yan? Hindi ko rin alam yung sagot ko. Pero anyway, kakaibang travel memes yung episode natin today kasi magpo-focus tayo sa isang country. Kasi doon sinote yung movie ng ating guest today na sobrang ang dami nagre-request as finally nandito na. Oo. Uy, salamat talaga, pasensya talaga direct at na-delay pa kay ito na dito shooting ko namin kami na inaayos Signal ba? pero ngayon direct salamat na makihintay niyo ako direct. Baka doon may ako. Parang paiyak na po. Baka lang magkayakan pa tayo dito may tissue na so. Because we love you. At kahit wala pa Ma'am Chief, matagal na namin gusto kayo kaso nga lang busy, sobrang busy mo rin sa magandang buhay. Tapos, hindi natutunan mag-shoot din kami. So, super thank you. Kaya buti na lang Tapos, may feeling ko na. Si Chris. Oo, si Chris, ang kanilang styling assistant. Styling. Yes. O sige. Ang sabi ni Ma'am Shemels dun, masakit sa pagkang si Chris. Ba't masakit sa bagang? Masakit sa baga dahil
talaga hindi na kami natututbrush. Sobrang kuha namin doon. Saya at saka sobrang sarap kasi ng mga foods doon. Food trip ka talaga doon. Totoo yan. Kasi kung magtututbrush ka pa, mawawala yung lasa. Kung magtututbrush ka pa, mawawala yung lasa ng kimchi. So, mabuti na yung diretso na lang. So yung ano pala, yung mga nag-viral sa'yo na mga travel videos, yun pala yung sinushoot mo, tapos hindi mo pa pwede sabihin nun. Mga camps, ganyan. Exciting. Actually, yun talaga hindi pa pwede sabihin talaga nakapirama kami ng NDA. So, akala ko NBA, basketball. Hindi, talaga NBA. So, magbabayad ka talaga ng malaki dali kapag mag-ingay kasi sobrang excited. So, kami, hindi talaga kami Oo, ako nakakatakot magbayad. Hindi pa nga pulipid yung nagbayad ka pa nito. So, nagpirma kami. So, ang pinupost ko lang yung travel namin mag-anak. Tapos yung sa suit, bawal ang i-post niya. Lovely. Sige, pag-usapan natin yung Ma'am Chief showing in theaters nationwide ng November 15. So ngayon, Yes, Derek, salamat Lapit din. na. November 13. So 2 days, Wednesday, November 15, guys. Kung gusto nyong panoorin si Ma'am Shimel sa isang action film, action na comedy na may drama. Oo, ang kakaiba dito kasi mas nauna namin napanood yung mga behind the scenes. Dahil nga dun sa travel videos. So, tapos ngayon namin papanood yung actual film. So, ayan, chika tayo dito dyan. Na-intrigue ako kasi may mga wig ka. May mga naka-wig ka na. Nagka-wig kami. Paiba-iba ng wig si Alora. Hindi na nga maintindihan yung mga mukha namin direct. Ni-wig pa kami. So talagang medyo yung mga Koreano na crew namin parang sumakit yung ulo na parang nagdala isip at parang hindi lang kaptog. Meron kasi something yung wig sa amin. Kaya na may something ka sa movie. O, sige, tignan natin yan. Sige, pakilala muna tayo. Pero bago yun, mag-hi muna tayo sa mga VVIPs natin. Dito Oo, sa si Zoom. VVIPs natin. Ay, 268,000 kami sa Zoom. Sa Discord, ay 90 sa Discord. So, mga 350,000 tayo. Ngayon na lang ulit dumami ng ganyan. Oo. May mga ibang galing sa ibang bansa na gusto kong makita dito. So, thank you. Salamat naman sa inyo. Kamsabi guys. Kamsami guys. So, kung gusto niyo maging VVIP at maging part ng live recordings, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to the college scholarship of our For My Kwentang Scholar. So, salamat sa mga VVIPs natin at dahil doon nakapag-college, natulungan natin magpatuloy sa college yung 4 scholars natin. At hopefully, hanggang next year, tuloy-tuloy yung pagbigyan natin ng scholarship sa kanila. Ayun o. Hello, ang dami mga ang dami mga first time. Congratulations sa inyo, Derek. Congratulations. Parang naiyak. Kasi meron kasi papuntahan pala itong kuan. Itong mga Oo. school pala dito. So, Yes. pwede na umabsent yung pinaschool dyan lang. Hindi po natin alam, mali mo absent pala sila today. Oo, tinanood sila. Merong isang taga Bulacan State University, isang taga UP Mindanao, isang taga PUP, at isang taga UP Diliman. Yan. Ayun. Sige, so pakilala muna tayo. Pakilala muna tayo, bro. Ikaw muna, JP. Ako si JP at naniniwala ko sa kasabihan. Anyong Hashimika, Joon Achim Imnida, Yorobun. Thank you. Hindi rin natin nalaman. Napagigil naman. Ako si Tonet at Genone ang iyong gida. Ano naman yun? Ang meaning nun ay beauty is in the eye of the beholder. Alam mo Ang ating special guest, Ma'am Shimel. Ako naman si Melay at naniniwala ko sa kasabihan. This last, Ang ibig sabihin naman yun, naniniwala ko sa kasabihan nyo. Thank you. Kasi wala talaga akong kasabihan. Sorry. Na-pressure naman ako doon sa kasabihan. Parang naging pangungo na yung sabi ko. Kasi wala, hindi Korean yun, na-char-char lang yun. Parang palasing naman tayo dito. Ito pa dito sa Murat Kwenta. Parang palasing na tayo dito. Sabi sa iyo Ito ang Walang kwentang podcast presents South Korea Memes featuring Si Melay. Melay Cantiver. Yes. Of Ma'am G.
May Philippine theaters malungkot, no? nationwide. Ano? Sila Spotify exclusive. Malungkot? Yes, thank you, Bawal Marshmallows. masyado O sige, start muna tayo sa mga South Hindi Korea kasi familiar si travel Mela eh. memes. Tapos Ah. yung Shino, Hindi siya kaya. travel memes din sa South Korea, yung Shino sa Korea. Ba't kanina si Wait, may JK? nagsabi dito isang JK. VVIP, sabi niya, What we have to term? acknowledge ang char is galing kay Ma'am Shimels as a term coin. Oh. Talaga ba? Sa inyo po galing yung char? Hindi, may ako kami na may-ari ng rin eh. Wala naman. Ano yung pare, hindi ko nung pare. Sabi ko kasi sinabi yan, direct, sabi ko ano nga yung ginagamit ko pare. Sa Jensen kasi marami yung nagcha-char-char nila eh. I-acknowledge po natin yun. Ipapatitulo po natin yan next time. May mga gano'n. Oo, siya nagpauso. Grabe. Sige, for that, unahin na natin si Ma'am Shimels. Muna, JP. O, ako muna. Ikaw muna. Actually, may lang to. Pero nung nagpunta kami sa Korea, tapos nauuso yung mga samgyupsalan dito. For some reason, parang ang dami talagang samgyupsalan. Lalo na sa Tomas mo. Parang kapag yung isa, tapos yung time na yun, parang yung pinipilahan pa talaga yung mga romantic baboy. Kasi sobrang may tip. Samgyup salamat. Oo, ganyan. Samgyupsalan, mga romantic baboy. Anyway, pagpunta namin ng Korea, para sa festival yun eh, nag-samgyup ulit kami. Dati kasi parang di naman yung pinapansin dati sa Korea. Tapos, pansin ko, iba yung samgyupsalan sa Korea. Hindi siya pulin dito. Unang-una, Walang cheese. ang keso. Sa Pilipinas lang pala may keso. Parang nung nangingi kami ng keso, parang gulat na Chicken na may sabaw. chicken. Tapos yun yung may cheese. Yun yung may cheese sa May gilid. cheese. Grabe yung sarap ng duck galbi. Sobrang sarap. Tapos, may mga nagsiserve naman ng duck galbi sa Pilipinas na mga Korean, na mga samgyupsalan, Korean restaurants. Pero, hindi kasing sarap yung hindi kasing sarap ng nasa Korea. Kasi iba yung pagkakaluto eh. Hindi ko alam bakit ganun. Yung parang Original, pardon. original, may San rice, Pablo. tapos nasa ibabaw yung chicken. Tapos, may keso sa paligid. Tapos, hinahalo yun. Ay, ano yung parang siya chicken, tapos nasa loob ng chicken yung kanin, tapos may sabaw. Parang yun daw yung sinigang nila. Cochinillo. Ikaw, JP. Ito yung sa akin, may connection din dun sa sa samgyupsal. Kasi nga, yun nga, di ba, sa Korea nga, walang parang hindi talaga uso yung unlimited. Kasi sila pa yung magluluto nga, ganyan. Para kumain kami ng mga Pinoy friends din. Puro Pinoy kami na nasanay sa samgyupsal na unlimited. Pilipinas, o. Ang ginagawa natin dito, Vincent, parang isang beef, isang pork, ganyan. So parang umorder lang kami ng 2 klaseng beef, tapos 4 kami, ganyan. Tapos nung naubos na, tawag kami ng waiter, nangingi kami ng refill. Sabi, no more. Sabi, parang hindi unlimited. Kala mo mang inasal? Sabi, no more. Sabi nung waiter. My God, nakakahiya. Buti lang kami lang yung Pinoy doon. At saka, mabuti hindi nila tinanong na Pinoy kayo. Kasi nadamay pa kami. Kasi talaga naman. Pero totoo talaga yan. Ganun talaga tayo. Mahilig talaga tayo sa unlimited. No? Pero in fairness talaga, yung samgyupsal doon ang sarap. Sobrang sarap. Lahat ng nakiinan ko doon na samgyupsal direct, sobrang sarap. Wala akong napili na hindi masarap. Kahit yung ten-ten, din, mga original. Oo. Tsaka ang healthy ng mga pagkain doon, parang sabi ko nga, parang yung first time kong punta doon, pasitabi po sa mga kumakain, pero ang healthy ng kain ko. Ay, totoo naman yun. Yung amoy niya parang kaya mo. Pero totoo, Sabi mo, same. Anong itsura ng healthy na tae? buo siya. Totoo siya. Hindi siya mamasa-masa. Okay. Ma'am Shimels. Ako naman, kung talaga yung experience ko din dito. Kasi nga, first time ko direct, hindi naman ako nagtagal-tagal dito. So, ang ginawa ko, naalala ko lang, doon kami sa tent, yung mga tent, yan ang ginawa namin. Doon kami sa, tapos pagtitaping na ako kinabukasan, so ang mga bata niya ready, sabi naman niya, sabi naman niya, one, doktor ako. Sabi niya, alam mo, hindi na kami magkalit, hindi mo kami. Pero mabuti, hindi talaga ako kilala ng mga tao dito. Kilala ako, dahil siguro mabidyohan na ako. Tapos sabi ko sa, kasi gusto ni Jason ng babe, sabi ko, where? Sabi naman niya, hindi.
kami para kami nakipaglaban sa kuan. Sabi ko, hindi na natin umorder dito doon natin sa English. Uy, kinabukasan doon na kami sa yung mga English na mga store. Ang hirap talaga dali umorder doon sa kuan. Kasi siya din, hindi siya marunong. Ako din, it's not ay kaming dalawa. Muntik na ilo yung kausap ko. Pumunta na sa loob, orderin mo na lang yung lahat para matapos na yung dalawa. Ang hirap talaga dali sa kuan. Sa Korea, no? Ang hirap. Ganun din kayo, diba? Yung mga English din. Okay lang kung hindi ako marunong mag-English, hindi marunong siya. Pero kaming dalawa, isa tayo kami, kaya lumaban na lang kami. Buti tatlo lang yung in-order nyo. Fish, beef, tsaka chicken. Hindi na ako nagsabi ng oink, diba? Makumpleto ko na yung lahat ng hayop sa ako. Sabi na, ano nangyari dito? Magaling na yung mga tao dito. Pero napagtagumpayan ko ang order. Naka-order naman kayo. Order ka, nabigay naman. Nabigay naman ang order. At ito pala, meron pa akong naalala din ngayon lang sa mama ko. About pagkain din. So doon kami sa Rally kami. So sila mama nandun papunta pa dito tsaka yung manager ko. So ako na nag-order kaya ang tagal kasi maglakad yung mama ko kasi parang senior citizen na pag ganun na maglakad direct. So sabi ko ako na mag-order pa pang mabilis. Ang in-order ko sa amin, hot noodle soup. Hot noodle soup ko. Hirap Hot na noodle soup. Hot noodle soup. Tapos meron ako isa nakita ko, one cold noodle soup. Sabi ko, tapos mga chicken, mga sinerve naman dito sa table namin. Dito sa amin, kami nila Jason, dito sa amin ang hot noodle soup dito. Tapos sabi nung the cold daw. Sabi ko, doon sa kabilang table, doon sila mama. Tapos pagdating dito ni Ma'am Nins, yung manager ko, sabi niya, ay, Special tapos na? dumating yung mama ko, ganun. Kamusta na? Sabi ni Ma'am Nins, sabi niya, Mami B, ito yung ating sabaw, paano to, cold noodle soup to, okay ka lang ba dito? Tapos ang concern siya kay Ma'am Nins, sabi ng mama ko, bakit, ayaw mo? Gusto mo ipainit natin? Bakit ipapainit? Mabuti wala mga Pinoy, di ko narinig kami ng mga Pinoy, sabi, pandito tayo, papadeport na talaga to, kung ano lang ang pinagsasabi. Hindi mo yung santo, rinig din ng mga tao. Cold talaga yung iniinom yan. Lagyan mo ng ice, huwag kang maingay dyan. Wala talaga direct, sobrang kaming abnormal talaga. Naalala ko lang ngayon, naisip ko na, parang naging, ipapainit na siya. Gusto mo ipainit ko? Kung ipainit, pistig ka. Kasi di ba sa atin uso yung painit natin sa mga karinderiya? Sasabihin niya ka ipapainit. Kung gusto niya painit, ewan ko na lang, baka magkarak yung ulo ng Koreano. No, that's Korean, that's cold. Away sa Korean. Higupin mo na yan dyan, huwag ka na maingay. Natawa talaga ako, pero tawa ko sa utak ko, hindi ako pwede ito. Sabi ng mga Koreano, buang ito pamilya to. Doon din lang ako naka-experience ng cold noodle soup. Kasi weirdo talaga ako. May ice pa nga eh. Cold soba, parang cold soba, ganon. Cold soba, oo. Ang pinaka-weird direct, may ice pa. Oo, may ice. Kasi siguro umisip yung mama ko, ipainit na lang natin para matapos na rin. Hindi ko na alam kung masarap pa kayo. Kung di mainit na. Now, go to the Philippines! Paano kaya ang kunyari, nung nagsha-charades ka, no, sinabi mo yung fish, ganyan, ganon, fish, tapos chicken, tapos beef, yung moo, tapos nung nahulaan, sabihin ng kuya, no, we don't have. Suntukan na lang to. Ay, kasi hindi ko talaga kakayanin yung pagod ko, yung grabe yung action ko. Mamatay na magkakatawa yung kaibigan ko. Ano nangyari sa'yo? Mabuti ko lang pinapin. Trending na naman tayo sa TikTok. Ay naku, mas malala pala sa ibang bansa talaga. Talagang aabot kayo sa point na talagang huwag na lang tayong mag-usap. Ganoon na lang kasi parang yung papasurrender ka na lang, action na lang talaga yung time for sige. Sa rage talaga ang mangyayari doon sa Korea. Pero mas okay pa sila sa Japan. Kasi ang Japan medyo hindi talaga marunong maingay. Itong Korea medyo kaya-kaya pa. Oo. Pero yun nga, yun yung parang, yun yung cue na authentic eh. Kapag Pag yung walang ano. walang English, bala kayo. Tsaka wala rin picture. Walang picture, yun yung pang-lokal talaga. Ibig sabihin, ano yun? Bongga yun. Sobrang sarap naman talaga. In fairness naman, actually kung mapagod ka, ka-translate ka, katuro. Ito direct ha, kasi si Stella kasi Kabagin yun. Pero nung nag-Korea kami, Kabagin talaga kasi yung makang yun. Nung nag-Korea kami, ilang days kami doon, 22 days, hindi kinabag dahil sa kimchi. Good for that, chan pala ang kimchi. So hanggang ngayon nag-kimchi si Stella. Kimchi kami dito, para na kami mga kwarto, pero iba din ang amoy ng utot mo pag kimchi ka. Talagang to the highest level ka lang, pero walang kabag-kabag ka. Kaya na-amaze ako sa pagkain to.
pagkain ko sa Korea. Ang healthy kasi talaga. Naalala ko yung may isa akong kwento. Nasa ano kami, nasa Busan Festival din. Tapos may kasama kami, Dito? nakapila kami doon sa isa sa mga booth Hintay doon. ka na lang ng Na food magpapasingit booth, sa'yo, ganyan. ganun talaga. O order ng pagkain. Tapos may kasabay kaming artista na magiging guest din namin. Hindi ko alam kung naalala pa niya to. Kasi si Miss Uge, si Miss Eugene, doon ko siya first time makilala in person. Tapos parang kasama ko doon yung producer ko. Tapos sila yung magkakilala talaga. Tapos usap-usap, chikahan habang nakapila. Tapos nung order na, kasi nga chikahan pa rin sila chikahan. Tapos nung order na, si Miss Eugene, isa nga nito, tapos naintindihan siya nung naintindihan siya ng Koreano. Isa nga nito, isa. Kasi naman, tinuro naman niya. Oo, parang okay, one. Nandun kami kanina sa Macau, tapos ma-order kami. Tapos yung food court na orderan namin, hindi siya marunong Turn na. mag-English. Tapos wala ring translation Skates, Amaya yung skates. mga pagkain. Pero gusto lang Punta namin tayo, tanungin. Amaya So skates. wala kasi kami dalang cash. So parang lumapit ako doon kay ate. Tapos sabi ko sa kanya, do you accept ano ba yung mismong premise na dito sa Pilipinas, police ka, na kailangan mag-undercover, di ba? Papunta ng Korea. Tama? Ikaw tama ka, Direk. Talaga isa ka talaga henyo. Director ka talaga. Kasi yun ang... Pinasok mo lang? Pupunta kasi ako ng Korea kasi nga, pero hindi kasi sa akin na yun. Hindi na sa akin yung project na yun. Kinuha ko lang kasi may malalim na dahilan. Kaya pumunta ako ng Korea. All expense sa akin. Yan ang story talaga doon. Oh. Hindi siya sagot ng trabaho. Oo, hindi siya sagot ng trabaho pagiging pulis. Nasa story na tayo pa, nasa story na Ma'am Chip to ha. So, parang meron akong malalim na reason ko bakit secret ko talaga pinuntahan doon yung aking undercover ko doon. Kaya yun ang pakuan ko, mapagtagumpayan ko bakit ko ano pa ang gagawin ko doon. Ang ending doon, parang naghasik ko na lagi sa Korea. Yung parang parang ipapadeport na ako ng Korean embassy na sobrang pagkagulo ni Ma'am Chip. Parang naging chip na siya, siya Ma'am Chief. So, si Alora, taga-Pilipinas na pumunta din ng Korea o nandun na siya sa Korea? Tsaka si Jenica. Taga-Korea siya. Ang best friend ko yan si Alora at si Jenica. Si Jenica ang talagang kaliwang kanan kasi sobrang galing ko na pulis daw dito eh. Talagang wala akong tinatalo na kuhan. Pero may isang pangyayari na talagang kami ni best friend Jenica is talagang naman. Pero si kapares kasi namin pulis ni Alora. Eh, hindi pumasa yung kanyang ngayon. Kaya hindi siya naging pulis. Naging Korean, ano lang siya doon. Doon na lang siya nagtatrabaho sa Korea. At siya ang pinuntahan ko, patuloyin naman ko siya. Huwag kang char-char kasi gano'n na kasi. Yes, siya naman, at siya taga-Korea. Siya ang nag-Korean doon. Siya nag-Korean. Sige, gano'n talaga siya. Bakit ganyan na yung ilong mo? Sabi na sasalita ka ng Korean. Nagsama pa kayo ni Alora. Oo, kasi yung ilong ni Alora kasi parang sasalita din. Pag sasalita siya, sabi, nila. Uy, ano ka? Talaga. Ang ganda ng poster niya, pa-top gun ha. Isang lalaki doon, naka-silhouette lang. So yun yung secret character. Yun ba? Yun ang secret character. Talaga atapangan niya. Sa lawan. Na bawal pa sabihin. Bawal pa sabihin kasi doon sa movie malalaman kung sino talaga yun. Oh. Secret talaga sa direct. Feeling ko si Jason. Tapos nagkakaroon kami ng interview. Wala nila sa salita niya. Bigil na bigil. Hindi. Basta mo, manubutan ang kita kaysa maganda ang kanyang twist talaga. Hindi naman sobrang pagka-twist talaga. Talagang masusurprise ka lang na, gaganan ka lang. Gaganan ka talaga. Action, si Kim Son Ho, mga ganyan, yung lalaki. Kim Son Ho. Ang kasama namin doon direct is si Kuan. Yung mga Korean na parang meron silang, yung parang dadaan lang sa Kuan. Yung sa eksena. Si Lee Sung Gi. Passerby. Hindi passerby na yun. Yung may eksena din siya. Yung gagawin kami. Ay kami yun. Passerby with light? Passerby with lights. Yung ating usapan dito naging Kuan na rin. Naging action na rin. Naging sa rage na rin. Hoy! Hindi kami yun. Naging kami. Cameo. Cameo. Si Kuan, si Lee Sung Gi at saka si Do Jihan. Yung mga Korean actor din. Dapat si Kuan sana yun. Yung bida sa Kuan, ano yung mama? Yung a bad matter. Bad mother. A good matter. Hindi ko pa Korean nababas. star. Hindi ko alam. Yung Korean. Lido yun. Si Lido yun. Okay. Lido yun. Siya din sana yun. Kaya lang papasok na kasi sa military.
pero bilang ikaw kasi ang leader nito, parang kakabahan ka kasi sana naman mabalik nung, ito kasi kami producer, parang kung anong pinag-i-invest, pwede naman yun. Sabi ko nga kay Jess, sabi ni Jess, tama yan, yung paakit dyan. kanyang color grading sa Korea pa talaga ginawa. Yun na lang. Yung isa naman yung red car. Color grading yung ano yun, yung Parasite, yung trip to Busan. Sabi ko, pupunta ka na, sabi ni Jess. Train to Busan yan, Ma'am Kim. Sorry. Train to Busan. Sabi ko, pumunta ako sa Korea, pinag-color grading. Sabi ni Jess, ano bang pinakain niyo dyan sa producer ninyo? Pwede naman yung, mukha niyo lang naman yung Alora na nakikita dyan. Pwede naman iPhone 14 na lang, iba color grading niyo dyan. Sabi ko, makapastos po talaga din. Pero talagang, sana mabalik sa K-pop studio, baka inang Reyna ang kanilang kuan ba? Ang kanilang... Pero naman, deserve mo naman. Deserve mo na pagkagastusan. Deserve ang lead role din. Super deserve me. So, own mo Hindi, na direct yan. lang. Huwag kang magganyan, direct. Kaya mahiya ako sa'yo, direct. Tapos, isa pa nakaka-amaze, direct. Kasi siyempre mga director naman talaga tayo, diba? Itong aming crew doon. Kasi may DOP kami, tapos may mga crew din siya. May assistant director din kami. Assistant director din doon sa Korea. Yung assistant director namin na babae sa Korea is assistant director ng Crash Landing on You. Ay, wow! As in, oo. Tapos, pero nung unang day, first day, parang nagdalawang isip pa sa ba't na tinanggap. Nung nakita ang mukha namin na Alora, kami yung head. Grabe naman. Pero natanggap naman nila ng pang 3 days na mababait din ka. So, siguro isip nila, mabuti mabait tong mga to. Kasi kung may attitude pa tong mga to, talagang wala na rin tong kaya din. So, alam mo din. Hindi mo naman inunahan ng galit. Hindi mo inunahan ng galit. Ay, Korea naman to. Kaya bike kung ba man yan? yung mga galit ka dapat. Oo. Mahinahon Mabait sila. Oo. Grabe sila, gano'n sila ng gano'n. Napagod na, sarcastic din ako sa Dito gano'n. tayo? Ha? Maganito tayo? Tapos yung, Oo. alam mo, Derek, yung Pabaliktad tayo. parang iba. nagulan. Tapos sabi ko dun sa assistant director, yung assistant director Oo, ko, talaga e-bike na ngayon, hindi na bike. You see it, sabi niya, kasi Ginagawa natin nasa ito. tent kami, naghintay kami na tumila ako na, sabi ko, you see Ha? it, sabi niya, Iika tayo. I know, because May baka our one way boss is itong standing. paikot. So, Talaga? saka na sila uupo kapag uupo na yung DOP Hindi nila. naman. Ganun pala sila, yung parang ganun yung respect nila sa kanilang mga head doon, Oo. sa mga director nila, sa mga kuha nila. Oo, yun nakaka-amaze pa yung mga ganun pala talaga ang mga kuha nila. Sabi dito, nakatihayat na kami doon, tapos yung director namin, gumagano Ah? ay, so yung director, tulog laway namin, tulog doon. Yung talagang iba talaga yung kanilang Hindi mo niya nakita? amazing. Pero ikaw deserve mo to. Kaya, super ba? happy kami na, meron ka ng Ma'am Chief sa November 15. Finally, papalabas na to. Ang tagal na rin ng last film mo, no? Oo, yung kayong tatlo pa. Tama ba? O, kanina ka naman siya, kanina ka naman siya. Oo. So, bakit ito ba yung first na lead talaga, na solo lead? Nag-lead naman ako director noon yun sa Puresa, yung sa Riles. Ay, oo. Oo nga. Deserve. Okay, invite mo na sila. Sama nyo lahat ng mga pamilya nyo, guys. Isama niyo lahat ng kapamilya niyo sa November 15. Tama-tama, tiniming namin na November 15 kasi sweldo siya. Andyan, isama niyo na ang pamilya niyo sa November 15. Mount Chief, Shakedown in Seoul, Korea. And kasama ko dyan si Jennifer Garcia, Alora Sasam, Taril. And then, andyan din si Stella Gia, Dustin Mayores, Miss Bernadette Allison, Manel Cividal, and Enzo Almario. At andyan din si Derek Altantay at saka si Pepe Herrera. And then, kami is rated GP Derek. So pwede nyo isama ang mga anak ninyo, ang Good for inyong all. Family. Isaw. family talaga siya kasi hindi naman siya sobrang haras. Street Kala- food. Wala sa dito sobrang haras na siya. Yung mga mukha rin na nangangaharas sa ito. Kaya please manood kayo ng Mount Chief. Showing na siya ngayong November 15 in cinemas nationwide. Yes. Taray. Yeah, November 15. Exciting. Pag napanood nyo na yung trailer, guys, nirelease na yung trailer. I-share natin. Ah, Dahil we love Mom Chimel, so deserve Thank you so much. panoorin natin ang Mom Chief sa November 15. congrats po. Congrats, Mom Chimel. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat, Derek. Salamat. Ako nga sa inyo. Pasalamat dahil binigyan niyo ko ng chance na makapromote dito sa inyo. And sobrang salamat din dahil ang galing ng buwan ninyo. Meron pala ito napupunta talaga. Kaya thank you so much, Derek. Salamat.
So, grabe mo lahat sa social media. Tsaka yung YouTube mo, i-promote mo na rin for me. Apo po. Melason official kami sa YouTube, and then Mr. and Mrs. Francisco sa IG, and sa Facebook naman is Melason. Ganda mag-jogging dito kung makampleto. Malapit na nun. Yes, deserve. Araw-araw. And thank you, Spike Mom no? Studios. Hintayin po namin ang inyong pagbabalik dito sa Ayun podcast. yung goal mo. Yes. Basta Apo. Ito pala ang Mom Chief. kunyari dyan yung bahay. Mom Chief is directed by Hotel Direk mo. Kring Kim under Pulp Malaki din yan. Yes. Yes. Yan. More than... Ayan. Congrats, Ma'am Shimelay. Ayan. Maraming salamat sa pag-stay kahit anong oras na. Pwede ka nang... Pwede mo nang... Magkakito. Magmahal ka ba? Magkakito. Yes, Stella. Okay. Mag-dance ka. 1, 2, Lord siya. 2, ready. Ayun. Oo, kuna si Champi. Tulog na. Oh. Tulog ka na. Pakita na Oh, baka may ice cream yan baka bigyan ng ice cream. Parang di susi eh. Bakit ka na doon? Salamat din eh. Uy, Thank promote you. mo din sa Magandang Buhay Podcast. Yes. Oo nga. Ang Magandang Buhay Podcast, pakinggan nyo lang yan sa kuan na kayo dyan, mag-subscribe kayo din sa Magandang Buhay Podcast. Yes. Directed by Mark Novelos. Yes. Dito rin yan sa Spotify for sure. Yung podcast. Spotify din yan. Oh, thank you. Busy. Thank you so much, Derek. God bless you, Derek. Thank you, God, John. Sabi namin, nag-success ng yung movie. Yes. Congrats. Good na. Nagdasal po. Good night din sa lahat. Salamat sa inyo lahat. Thank you, Ma'am Shimalay. Ayan. So sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing bago kaming lapag. At kung napanood nyo na ang trailer ng Ma'am Chief, at kung may plano kayong panoorin, itag nyo kami, itag nyo si Ma'am Shimels. Use the hashtag ang walang kwentang podcast. Official IG namin ay Luwag pa naman @AWKTstops. sa kabila Official niya. threads. Official TikTok ay @ang walang kwentang Ito, yung mga podcast. ganyan na Please may follow mga- us. Yan o. Ay, nasabi ko na pala. Sorry. Parang mga Ako coffee. pala yung Chico and TikTok @TonetHadaone, and follow Project 8 Projects. 6 years na kami ngayong November sa TikTok @Project 8 Projects at IG. Taray, ang yaman ng Project 8, dinala nila ang buong Project 8 sa Hong Kong. Ay, bawas po yun sa TF mo, JP, sa gagawin nating pelikula. Thank you. So, Ay, ano yan, Chappy? Hello? Ako naman, at JP Habak. Walang choppy Ano? dyan sa USB. Yung choppy sa PC ng choppy. Ako naman, at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos, meron din kami walang kwentang podcast after podcast chikahan, kung saan pwede rin kayong mag-share ng inyong mga South Korea memes or mga samgyupsal memes. Ganyan. We release a new episode every Monday and Thursday, and kung gusto niyo maging part ng live recordings namin, punta lang kayo sa walangkwentangpodcast.com at sa walangkwentangpodcast.com. Punta kayo sa IG namin, nandun yung listahan ng mga guests namin for November. Sobrang dami namin. Dami! Na lang yan si Ma'am Shimelay, pero may debut din sa Walang Kwentang Podcast si Miss Ogay Eugene Domingo, at ang pagbabalik ni Sasa Girl para sa Takeshi's Castle PH, tapos Alex De Rossi for replacing Chef Chico, ang Walang Kwentang Podcast debut. Ang pagbabalik din ni Milo Elmido Jr. sa bagong series namin, Reko Mo. Reko yan. Reko yan. Tapos magkakaroon din kami ng bagong series na movie review or series review. Mag-start kami with Only Murders in the Building. So yan, punta na kayo sa IG namin, tapos sa walangkwentangpodcast.com. Nandun lahat ng schedules na yan para mapuntahan nyo yung live recordings. Yeah. Abangan nyo rin yung back to back with Antoinette Hadaone. So ano yan, wala ko niyan, yung episode na yan. So tatalangin ni Antoinette yung sarili niya. Doble cara. O ayun, thank you so much, VVIPs. Thank you guys, thank you VVIPs. Bye guys. Bye-bye. Antoinette, alin dun sa mga games sa Takeshi's Castle, yung feeling mo malalaglag ka kagad? I think yung human bowling, Ay, yung pababa ba yun? Yung may bolang malaki? yung 10-pin bowling. Kasi maliit ako. Oo. Oo, maliit ako. Tapos yung mga unang natatamaan ng bola, naghihilahan sila pababa. So, di ba, yun yung pag natutumba ka na, hindi pwede ikaw lang yung matumba.
Ikaw pa naman, mahilig kang mandamay. Siyempre, hindi pwedeng ako lang matatalo dito. Kung matatalo ako, matatalo ka rin. Ikaw. Favorite ko doon talaga yung yung Ang nasa sarap tubig, ice. yung may mga bilog-bilog. Tapos yung Ayun magkakap. ata yung board. Oo. Tapos hindi mo alam kung bato or styro. Oo. Madalang mapaniwala bilang tao. So, parang feeling ko, Wow! ganun talaga ako to. Sir, ba na yung ako? Yes, so, Hindi naman. Bakit yung Regis Casa na pag-uusapan namin today? Oh, yes. dahil kasama natin ngayon si Sasa Girl and her AWKP debut, taray host na host, Miss Eugene Domingo. Si Eugene Domingo! Yes! Ang bagong host ng Takeshi's Castle in the Philippines. Kasi yung Takeshi's Castle, apparently, sa iba't ibang bansa, Yes. may Yeah. versions na sila. Tapos ngayon palang nagkaroon ulit ng Ang dami versions sa ko, Pilipinas. After more than 2 decades na ang Yeah, host yun ay sila. si Smokey at si Si Anjo. Tapos ngayon, bawat meron ng mga stall ng Takeshi's Castle pagkain, Philippines, binigyan and mo it's rin. now streaming on Prime Video. So masubscribe na kayo sa Prime Video. Tapos nandun, ang host ngayon ay si Sasa Girl, si Miss Eugene Domingo, at ang nagbabalik na si Smokey Manalo. Yes. As the original host. Oo, ginawa namin very Pinoy. Ito ang pinakamadaling trabaho. So, thank you talaga. Ayun, may ano. Sobrang dali. May pabalsa, Meron ba namang pwede ka nang madadali magbalsa. sa manonood ka lang, tapos sa okra yun mo lang yung pinapanood mo. Diyos ko, lahat naman ng tao na manonood, di ba? Totoo. Pag nanood sila yung magaling, sila yung makakagawa ng tama, sila yung may tamang diskarte, di ba? Ganun tayo manood. Oo, kala mo ang dali-dali lang eh. Oo eh. So, ganun yung trabaho namin. Correct pala, decision lang talaga kami. Feeling ko nung nanonood tayo ng Takeshi's Castle, laging ganun din yung reaction. Ano ba yan? Ang dali-dali lang. Ang tanga naman ito. Ganun. Napakalampa naman. Ayan, yan. Eh, kasi hindi pa tumalon eh. Paano nakatalon? Correct, nakakatawa ang idea na lahat kami ang daming komento, pero pag sumali kami doon, first out naman talaga kami. So, alam mo yun, ang kakapal lang talaga ng mga mukha namin. Game, pagkain muna tayo sa 237,000 tayo dito sa Zoom, sa Discord. Di namin alam kung ilan. 92,000 sa Discord. So, mga 320,000 na VVIPs. Hello, VVIPs. Hello guys. Kung gusto nyo maging part ng live recordings, punta kayo sa walakwentangpodcast.com. That's sa walakwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to the college scholarship of our My Kwentang Scholars. So, meron tayong 4 scholars na nagka-college ngayon because of the generosity of our VVIPs. So, thank you, VVIPs. Thanks guys. Meron isang UP Diliman, may isang PUP, may isang Bulacan State University, and meron isang UP Mindanao. Ang galing. Sana pagbutihin po nila pag-aaral nila. So yun, so thank you VVIPs. Okay, game! Nakalala mo na tayo. Ako si Tonet at first time kong naka-work si Miss Oge sa Paano Kita Ibigin. Ano ba? Yes! Paano Kita Ibigin starring Piolo Pascual and Ate Rench. Ay, correct. So, Yes! good part. Dahil sa Paano Kita Ibigin, So, nagkakimidora. Correct. Oh, Oo. naman. Kasi naisip Kala ko nila ikutin kita natin yung ano ba? spring films. Yes! Oh my God, yung pa-welcome speech ni Miss Uge. Pero kung Yes, gusto dun mong yung kwento welcome na to dito. heaven. Malapit na eh, ayan eh. Such a love. Ano na yan? Such a Ito na yung love. pinasukan natin. Plenty Ah. of rooms in the hotel. Ah, Parang gano'n. So, saan tayo? Oh, go, JP! Ako si JP Saan at mo, ang isa sa mga favorite kong cameo ni Tonet ay sa Malapit babae din sa sa food park? Septing Factory ni Miss Ikot ako dito. Uge. Gusto niyo naalala niyo po ba doon si Tonet? Oo, ikat ulit tayo. Diyos ko, Sige. Silang dalawa ni Direk Dan. Galit na galit sila kay Direk Huge. Kasi si Direk Huge, Hindi ka tayo. na maganda. Ganda ka. Kamping-kampi sila dun